kasalanan din ng kanyang kapatid or lalo na sa magkaibigan. Hindi ko mo magkaibigan, yung isa gumagamit ng coke, halimbawa pa, yung isa naman gumagamit din. Hindi laging ganon. Di ba? Lalo kung politiko ka or asawa ng politiko. Ang politiko at asawa ng politiko, mga kababayan, karamihan dyan, talagang lapitin ng mga tao, lalo ng mga negosyante. Magpapapicture-picture, etc. And dito, sabihin pa magkaibigan sila. Dahil ba magkaibigan, parehas na gagamit ng coke. Di ba? Ngayon, kung yan ang paniwala ninyo, si lagi ninyong inuugnay yung First Lady dito sa pagkamatay na gusto ninyong insinuate, sabay na nagamit, maglabas kayo ng video. Kasi ang burden of proof nandun sa ano po, in legal parlance. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. May nag-message sa atin mga kababayan, nag-comment actually doon sa isang video natin. Ayan o, si Eugene Gonzalez, ito dapat topic mo, Dante Varona, hehehehe. Referring to the news mga kababayan na naipublish sa mga national dailies including Abante News tonight na pumanaw ang negosyanteng si Juan Paulo Tantoco dahil sa umano'y aksidenteng cocaine overdose. Ayon sa opisyal na ulat nitong Sabado kahapon mula sa Los Angeles County Coroner. Ito siya, na-report din ng Billionaire News Channel. Diyan o. Sabi dito sa report ng Abante, Paulo Tantoco pumanaw sa coke overdose. Sabi sa report, ito yung may-ari mga kababayan ng Rostans Mall dyan sa Maynila. Ngayon, alam ko kung ano ang motibo ninyo kung bakit gusto ninyong i-discuss ko ito. Kasi ito yung topic ni Maharlika noon pa na inuugnay si First Lady Lisa Marcos na sabi sa mga aligasyon magkasama na gumagamit ng coke sa isang hotel at nakulong pa daw yung ating First Lady, si Lisa Marcos, tinago lang daw. Yan yung mga chismis mga kababayan, pinapakalat ni Maharlika at ng mga DDS. Alam namin yung motibo ninyo. Kung may ebidensya kayo na kasama, ilabas ninyo yung video. Di ba? Mahilig kayo sa mga AI-generated videos and pictures. Baka may may picture na magkasama. Bakit hindi ninyo ilabas? Wala man kayong mailabas kahit AI. Ang nilabas ninyong AI picture, yung pagpaawa na butot balat na si Digong, pero kinontra ni Sara Duterte mismo. Butot balat na niya, pero hindi naman yan ganyan, na naka-bedridden na sa ospital. Walang maniwala po sa inyo kasi sabi nga dito sa amin, sunado na ang kasinungalingan ninyo. Maglabas kayo ng ebidensya, hindi yung puro kayo kwento. Kay Maharlika pa kayo maniniwala na napakasinungaling noon. Ano na yung mga expose niya ng puting ahas sa Palasyo Malacanang? Nangyari yung mga expose niya. Di ba lahat, bukya? Huwag kami. Kumbaga, magkakilala sila. Halimbawa, hindi nang hulugan na magkakilala o sabihin pa magkaibigan. Ang pagkakasala ng isang kaibigan, kahit pa nga mag-ama, hindi kasalanan ng anak ang kasalanan ng ama or kasalanan ng ama, yung kasalanan ng anak, biblical siya po, or kasalanan ng kapatid, kasalanan din ng kanyang kapatid, or lalo na sa magkaibigan. Hindi ko mo magkaibigan, yung isa gumagamit ng coke, halimbawa pa, yung isa naman, gumagamit din. Hindi laging ganon. Di ba? Lalo kung politiko ka or asawa ng politiko. Ang politiko at asawa ng politiko, mga kababayan, karamihan dyan, talagang lapitin ng mga tao, lalo ng mga negosyante. Magpapapicture-picture, etc. And dito, sabihin pa magkaibigan sila. Dahil ba magkaibigan, parehas na gagamit ng coke. Di ba? Ngayon, kung yan ang paniwala ninyo, si lagi ninyong inuugnay yung First Lady dito sa pagkamatay na gusto ninyong insinuate, sabay na nagamit, maglabas kayo ng video. Kasi ang burden of proof nandun sa
in legal parlance. Ang burden of proof nandun sa accuser. Akusa kayo ng akusa, wala man kayong ebidensya. Maglabas kayo ng ebidensya. Tama po, mga kababayan. So, nagpipiesta na naman mga kababayan ngayon, yung mga DDS. O, kita mo na niya, tama yung kwento. Talagang nagamit. Hindi ko mo nagamit yung isang tao at na-overdose na matay. Complicit na yung kanyang kaibigan. Hindi ganun po. So ito, ibigay ko muna sa inyo yung kwento ng Abante News. Pumanaw umano ang negosyanteng si Juan Paulo Tantoco, 44 anyos dahil sa umano'y aksidenteng cocaine overdose ayon sa opisyal na ulat nitong Sabado mula sa Los Angeles County Coroner. Batay sa findings ng Deputy Medical Examiner na inilabas noong Hulyo 9, cocaine effects ang sanhi ng pagkamatay ni Tantoco at itinuturing itong accidental drug overdose. Nabanggit na din umano na may probable na sakit sa puso ang biktima. Naganap ang insidensya sa Beverly Hilton Hotel sa Beverly Hills, California noong Marso 8, 2025 kung saan siya idiniklarang nasawi. Nasa Estados Unidos umano siya bilang bahagi ng entourage ni First Lady Lisa Araneta Marcos na dumalo sa Manila International Film Festival na ginanap mula Marso 4 hanggang 7 sa Beverly Hills. Yan ang rason po kaya iniuugnay si First Lady kasi parte ng entourage. Hindi ko mo parte ng entourage na yung kasama nagagamit ng cocaine. Yung First Lady nagagamit na rin ng cocaine, pati yung Pangulo. Yan kasi yung linya ng mga propaganda po ng mga DDS para isupport po ang kanilang akusasyon na ang ating Pangulo bangag. Ngiwi, butod. Lagi silang sumisigaw na ganon. Pagkatapos, hair follicle daw. Yung ating Pangulo, nagpa-drug test na po noong kampanya, negative. Ang nag-announce mismo, si Vic Rodriguez. Ngayon, nang matanggal si Vic Rodriguez, bumaliktad, ganon na rin yung panawagan. Ano, to? Malabo po. Kung sa pag-ugali man lang po, baka yung amo ninyo ang... Di ba? Si Digong po, inamin niya. May mga admission si, para daw siya laging gising, tumitira siya ng damo. Tapos yung fentanyl, mga kababayan. Kaya nga gano'n ang kanilang mga ugali. Pero yung ating Pangulo at si First Lady Lisa Marcos, nakitaan ninyo ng mga behavior na may pagkabangag? Walang gano'n na behavior po. Kasi pag ikaw ay bangag, nagmamanifest yan sa iyong mga galaw, yung pagsasalita, violente ka kung magsalita, at confused ang pag-iisip, bangga, ganon mga kababayan ang bangag. Walang ganon na manifestations po sa pamilya ng mga Marcoses. Isinigawa naman sa parehong hotel noong Marso 7 ang MIFF Tribute Gala, isang araw bago siya bawian ng buhay. Hawak ng Beverly Hills Police Department ang investigasyon sa kaso at naiuwi na rin sa Pilipinas ang kanyang mga labi. Si Tantoco ay kabilang sa prominenteng pamilyang nagmamay-ari ng Rostan's retail chain sa Pilipinas, asawa ni Dina Arroyo at may 3 anak. So yun ang kwento na siguradong pagpipistahan mga kababayan ng mga DDS. And in fact ngayon, pinagpipistahan na nga po. Yan po mga reactions. Sabi ni J.A.I. Reyes, and that he was with Lizard, Araneta, Cubao, Romualdez, Marcos, Tanas. Yung mga followers ni Marlica. Bumanat na naman po. Nagpipiesta ngayon sa pag-atake. Kasi gustong-gusto nila na iniuugnay si Lisa Marcos. Maglabas muna kayo ng video at ng picture na magkasama yung dalawa na tumitira. Di ba? Lahat kayo kwento eh. Sabi ni Albert, Istoke, good job, Billionaire News Channel. The guts to report this. BNC, thumbs up. ABS-CBN, thumbs down. GMA, thumbs down. And TV5, thumbs down. Sabi ni Elaine Medalla, very sad story. A scion of super rich family would die of cocaine drug use
and within the close circle of FL. Sabi ni Jovita Malabanan, in who was with him in the party, New York, New York. Sabi ni Isaac Abraham, from First Lady Cocac to First Lady Cocaine. Sabi ni Renz Cruz, starting to like Billionaire News Channel for airing this news. Some may think this is not important, but what if someone influential is also liable, di ba? Marami tayong kababayan doon sa area where it happened are really vocal about this news. Patama po sa First Lady kay First Lady Lisa Marcos. Yun ang kanilang tinutumbok. Sa Bible po, kahit nga sa magkakapamilya, mag-ama, hindi pwede yung kasalanan ng anak, kasalanan ng tatay. Yan o, Ezekiel 18:20. The son shall not bear the guilt of the father, nor the father bear the guilt of the son. The righteousness of the righteous shall be upon himself. Personal siya. And the wickedness of the wicked shall be upon himself. Sa mag-ama na yan, that's the rule in the Bible. Lalo na sa magkaibigan o magkakilala, hindi ko mo magkaibigan kayo. Yung nagawang kasalanan ng pagkukokain ng kaibigan, kasalanan na rin ng kanyang kaibigan ni Lisa Marcos. Di ba? Masyado kayong baluktot mag-isip. Hindi nasa tama ang inyong mga pag-iisip. Di ba? Kahit sa mag-ama, nalulong yung anak sa droga kasi matigas ang ulo na barkada. Ayaw pagsabihan. Ang daming ganyan po. Kasalanan ba yun ng tatay na hindi na pinapakinggan ng anak? Kasi ngayon po napakatitigas na ng ulo ng mga anak. Hindi na yun kasalanan. Lalo kung nasa tamang edad na. Siguro kung bata pa, wala pa sa tamang age of majority, responsibilidad pa ng magulang. Pwede yon. Lalo na dito sa magkaibigan, magkakilala magkaibigan. Anong pakinon ni Mrs. Lisa Marcos kung halimbawa nag-cocaine itong si Paulo Tantoco at na-overdose na matay? Ano man pakinon ng First Lady? At kasama siya sa entourage ng First Lady doon sa Amerika. Pilit ninyong inuugnay. Di ba? Malabo po. It will not stand in court. Ang kasalanan ni Juan, kasalanan ni Juan. Hindi ko mo kasalanan ni Juan, kasalanan na rin ni Pedro. Di ba po? Yata may itong post ni Yayam Dizon, isang Marcos supporter po. Sabi niya, wala na talagang matinong maibuga ang mga DDS. Isang news item tungkol sa drug use in the past ng isang tao at biglang ikakabit kay First Lady Lisa Araneta Marcos dahil may picture sila dati at nagkasama sa US. Anong klaseng pag-iisip yan? Para lang maituloy ang lumang laspag na narrative nila laban sa First Lady, first couple, dahil walang connect, pilit ilalagay sa konteksto ng cocaine use. Ganyan na kababaw at kadesperado ang mga galawan nila. Kapag wala ng issue, gagawa. Kapag wala ng katotohanan, dadagdagan ng imbento. Lisa Marcos is a brilliant, accomplished woman and a respected legal mind. Hindi siya kailangang ipagpilitan sa kahit anong narrative na walang basihan. Kung yan lang ang kaya ninyong ibato, baka panahon na para aminin ninyo na kayo ang totoong nauubusan ng respeto, ng argumento at katotohanan. Sabi ng mga netizens, dapat kasuhan ng mga DDS na yan para hindi pamarisan. Sabi ni Erickson del Castillo, mga wala sa sarili, makapanira lang sa kapwa. Sabi ni Carlos Tan, walang galang sa namayapa ang DDS. Pati nga si Digong na idol nila, ginawa ng AI na picture na balat buto para lang makakuha ng simpatsya. Ganon ka baluktot, kabulok ng mga pag-iisip ng mga taong yan. Sabi ni Olasorik, pupunta kasi sa US si PBBM kaya binoy muli ng mga brainless ang issue. Loser kasi sila at in-invite ni Trump si PBBM. Sabi ni Katkat, wala na sa katinoan ang mga didilis na yan. Patay na yung tao, ginagawan pa nila ng ganyan. Sabi ni Belinda Quimado, lalabas din ang katotohanan, si Lord ang bahala. Sabi ni Lindo Silito, let him rest please. Sabi ni Ronel Yang, wala na kasi silang mai-content.
Sabi ni Coffee Latte, si Sara pala ang may ganyan na issue dati. Sara Duterte, info officer, admits she was at beach party, later raided for drugs. Yan yung nabalita noon. You see? Tapos biglang tinanggal ni Sara. Yung info officer niya. Sabi ni Joey Belen, baliw talaga yung mga didilis na yan. Merly Bautista, God bless always First Lady Lisa Marcos, our hardworking First Lady. Sabi ni Jane Presnilio, wala pati old news sinalukay. Sabi ni Merly Bautista, yung po nilang Lostay ang nagpakalat ng fake news na yan, kaya sunuran yung kanyang mga kampon. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.